Ang topic po natin ngayon ay hahanguin natin sa aklat ng Genesis. Ang sabi ng Genesis chapter 11 verse 6, Indeed, the people are one, and they have one language. And this is what they begin to do. Nothing that they propose to do will now be impossible for them. Diyos po ang magpupuri, Diyos po ang magpapala at mapapapurihan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Alam nating lahat na ito po ay kwento ng itayo nung panahon ng Genesis, ang Tower of Babel. Bagamat ito'y mga hindi mananampalataya, bagamat ito po'y hindi kalooban ng Diyos, bagamat ito po'y hindi kinasihan, hindi sinamahan ng Diyos, subalit, inacknowledge ng Panginoon at nirecognize ng Panginoon yung pagkakaisa ng mga taong nagtayo ng Tower of Babel. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanila, nothing that they propose to do will be withheld from them. Now, nothing will be impossible for them. Kaya ngayong umagang ito, tatalakayin po natin yung tinatawag nating the power of unity. If God acknowledges the power of working together in unity in the times of building the Tower of Babel, ang sabi ng Lord sa kanila, whatever they set will no longer be possible. Kung yung hindi mananampalataya, hindi mga anak ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos, hindi sila sinasamahan ng Diyos, pero ang nakita ng Diyos sa mga taong ito ay ang kanilang pagkakaisa. Now the people are one and they have one language. Nothing that they propose will be withheld from them. Nothing will be impossible for them. Na parang sinasabi ng Panginoon, unstoppable ito. Kaya nga kinakailangan magkaroon ng divine intervention. Kinakailangan mismong ang Diyos na ang pumigil sa kanila para yung kanilang layunin na makapagtayo ng isang syudad, ng isang turing sing taas ng langit, ay mapigilan ng Diyos. Kaya pala sa aklat ng John chapter 17 verse 21, ang pilit na itinuturo sa atin ng Diyos bilang body of Christ, nang sabihin ng Panginoon, let them be one. As you and I are one, let them be one. Ito yung Lord's Prayer. Kaya pala sa gitna ng mensahe ng panalangin ng Panginoon, ang kanya kahiligan lakat ng mananampalataya ay magkaisa. Dahil naroon yung kapangyarihan ng pagkakaisa. Na kapag tayong lahat ay nagkaisa katulad ng mga nagtatayo ng Tower of Babel, wala nang imposible sa kanila, wala nang makakapigil sa kanila, kahit hindi nila kakampi ang Diyos, kahit hindi nila kasama ang Diyos, kahit hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa nila, nandun yung power of working together in unity, wala nang imposible. Kaya't mahalaga sa ating lahat ngayon na makuha natin itong principle na ito, the power of working together in unity. Tama o may tama? So sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayon, kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan, kung naniniwala ka ang salita ng Diyos ay may dalang pagpapala na kaya kang baguhin at maging daan ng pagbabago, at kaya kang pagpalain at maging daan ng pagpapala, kapatid, i-share po natin ang programang ito. Please, like, comment. I am blessed to be a blessing and share. Hindi natin alam yung ating mga kaibigan, kapamilya, kabarangay, mga kababayan nating nasa iba't ibang lugar na may mga pinagdadaanan. Hindi man natin kaya silang puntahan literal at pisikal at tulungan, subalit kapag naibahagi po natin ang salita ng Diyos na ito, napakalaking bagay po
ang magagawa ng salita ng Diyos. Kaya again, do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. So ang ating title, The Power of Unity, United in Building for God's Glory. Kung paanong nagkaisa ang mga tao ng panahon ng pagtatayo ng Babel, tayo naman ngayon ay magkakaisa. Hindi para magtayo ng Tower of Babel, kundi para itayo ang kaharian ng Diyos para sa kalwalhatian ng Diyos. United in building for God's glory. Be unstoppable. So meron tayong tatalakayin na 4 na bagay yan. If we want to become unstoppable, if we want to build for God's glory, 4 na bagay po ang dapat nating pagkaisa. Number 1, we need to be united in purpose. Number 2, we need to be united in passion. Number 3, we need to be united in partnership. And number 4, we need to be united in prayer. For peace. Na kung saan kinakailangan nating magkaisa. In purpose, in passion, in partnership, and in prayer. At kapag nagawa po natin itong mga kapatid, we will become unstoppable. Ang pagkakaiba lamang natin nung panahon ng Tower of Babel, sila mga unbeliever at hindi anak ng Diyos. Tayo mga believer at anak ng Diyos. Yung tinatayo nila, hindi kalooban ng Diyos, pero ngayon ang itatayo natin ay kalooban ng Diyos. Nung sila yung nagtatayo, hindi sila sinasamahan ng Diyos. Pero ngayon sa pagtatayo natin, ay sasamahan sila o sasamahan tayo ng Diyos. Amen? So tandaan po natin, 4 principles to be unstoppable in building together in unity for God's glory.